Mga Gawa, 18 kabanata. Pagkatapos ng mga bagay na ito'y umalis siya sa Atenas at napasa Corinto, at nasumpungan niya ang isang Hudyon na nagngangalang Aquila, isang lalaking tubo sa Ponto, na hindi pa nalalaong nanggagaling sa Italia, kasama ni Priscilla na kanyang asawa, sapagkat ipinag-utos ni Claudio na ang lahat ng mga Hudyo ay magsialis sa Roma, at siya'y lumapit sa kanila. At sapagkat ang hanap buhay niya ay gaya rin ng kanila, ay nakipanuluyan siya sa kanila, at sila'y nagsigawa, sapagkat ang hanap buhay nila ay gumawa ng mga tolda. At siya'y nangangatwiran tuwing Sabat sa sinagoga, at hinihikayat ang mga Hudyo at ang mga Griego. Datapwat ng si Silas at si Timoteo ay magsilusong mula sa Macedonia. Si Pablo ay napilitan sa pamamagitan ng salita na sinasaksihan sa mga Hudyo na si Jesus ang siyang Kristo. At nang sila'y magsitutol at magsipamusong, ay ipinagpag niya ang kanyang kasuotan at sa kanila'y sinabi, "Ang inyong dugo'y sumainyong sariling mga ulo. Ako'y malinis, buhat ngayon paparoon ako sa mga hintil." At siya'y umalis doon at pumasok sa bahay ng isang lalaking nagngangalang Tito Justo, na isang sumasamba sa Diyos, na ang bahay niya ay karugtong ng sinagoga. At si Crispo, ang pinuno sa sinagoga, ay nanampalataya sa Panginoon, pati ng buong sangbahayan niya, at marami sa mga taga-Korinto na sa pakikinig ay nagsisampalataya at pawang nangabautismuhan. At sinabi ng Panginoon kay Pablo ng gabi sa pangitain, "Huwag kang matakot, kundi magsalita ka, at huwag kang tumahimik, sapagkat ako'y sumasayo, at sino may hindi ka madadaluhong upang saktan ka, sapagkat makapal ang mga tao ko sa bayang ito." At siya'y tumahan doong 1 taon at 6 na buwan, na itinuturo sa kanila ang salita ng Diyos. Datapwat ng si Galion ay prokonsul ng Akaya, ang mga Hudyo ay nangagkaisang nangagsitindig laban kay Pablo, at siya'y dinala sa harapan ng hukuman, na nagsasabi, hinihikayat ng taong ito ang mga tao upang magsisamba sa Diyos laban sa kautusan. Datapwat ng bubukhin na ni Pablo ang kanyang bibig, ay sinabi ni Galion sa mga Hudyo, "Kung ito'y tunay na masamang gawa o mabigat na kasalanan, o mga Hudyo, may matuwid na tiisin ko kayo. Datapwat kong mga pagtatalo tungkol sa mga salita at mga pangalan at sa inyong sariling kautusan, kayo sa inyong sarili na ang bahala noon. Ayaw kong maging hukom sa mga bagay na ito." At sila'y pinalayas niya sa hukuman, at hinawakan nilang lahat si Sostenes, na pinuno sa sinagoga, at siya'y hinampas sa harapan ng hukuman, at hindi man lamang pinansin ni Galion ang mga bagay na ito. At si Pablo, pagkatapos na makatira na roong maraming araw, ay nagpaalam sa mga kapatid, at buhat dooy lumayag na patungo sa Syria, at kasama niya si Priscilla at si Aquila, na inahit niya ang kanyang buhok sa Kenkrea, sapagkat siya'y may panata. At sila'y nagsidating sa Efeso, at sila'y iniwan niya doon, datapwat pumasok siya sa sinagoga, at nangatuwiran sa mga Hudyo. At nang siya'y pamanhikan nila na tumigil pa roon ng ilang panahon, ay hindi siya pumayag, kundi nang siya'y nagpaalam sa kanila at nagsabi, "Babalik uli ako sa inyo kung loobin ng Diyos." Siya'y naglayag buhat sa Efeso, at nang makalunsad na siya sa Cesarea, ay siya'y umahon at bumati sa iglesia, at lumusong sa Antioquia. At nang makagugol na siya roon ng ilang panahon, ay umalis siya at tinahak ang lupain ng Galacia at Phrygia, na sunod-sunod na pinagtitibay ang lahat ng mga alagad. Ngayon ang isang Hudyo na nagngangalang Apolos, na isang Alejandrino sa lahi, at taong marikit mangusap, ay dumating sa Efeso, at siya'y makapangyarihan ukol sa mga kasulatan. Ang taong ito'y tinuruan sa daan ng Panginoon, at palibhasa'y may maningas na espiritu, ay kanyang sinalita at itinurong maingat ang mga bagay na tungkol kay Jesus, na ang naalaman lamang ay ang bautismo ni Juan. At siya'y nagpasimulang magsalita ng buong tapang sa sinagoga. Datapwat nang siya'y marinig ni Priscilla at ni Aquila, ay kanilang isinama siya, at isinaysay sa kanya ang daan ng Panginoon ng lalong maingat. At nang ibig niyang lumapit sa Akaya, ay pinalakas ng mga kapatid ang kanyang loob, at sila'y nagsisulat sa mga alagad na siya'y tanggapin. Nang siya'y dumating doon, ay lubos na tumulong siya sa mga nagsisampalataya sa pamamagitan ng biyaya, sapagkat may kapangyarihang dinaig niya ang mga Hudyo, at hayag
na ipinakilala sa pamamagitan ng mga kautusan na si Jesus ay ang Kristo.